Welcome back again to my channel. At kung bago ka pa lang, huwag mong kalimutang mag-subscribe and please click the notification bell para lagi na updated sa aking mga video. Sa hapong pong ito, makakasama natin si DSWD Secretary Rolando Joselito D. Bautista. Magandang hapon po, Secretary Rolando. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan na nakatutok sa ating virtual presser sa araw na ito. Patuloy ang pamamahagi ng cash subsidy ng field offices ng DSWD sa ating mga waitlisted beneficiaries sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakapamahagi na ng higit sa 64.3 million pesos sa 11,383 waitlisted beneficiaries mula sa geographically isolated and disadvantaged areas sa Cordillera Administrative Region, Region 1 at Region 3. Karagdagan dito ang higit 1.3 milyong cash card holders ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o for Peace na nakatanggap na rin ng kanilang ayuda. Sa pangkahalatan, umabot na sa 6.8 billion pesos ang naipamahagi sa halos 1.4 million na mga pamilyang benepisyaryo ng SAP para sa second tranche. Inaasahan natin na mas dadami pa ang makakatanggap ng ayuda sa mga susunod na araw, lalo pa at may digital payouts tayo na isinagawa katuwang ang ating mga financial service providers. Nilalayo natin na makapagsagawa ng initial na digital payment bukas at mga susunod pa na araw. Maraming salamat po, Secretary, sa inyong pong ulat. Ngayon naman po, maaari na po ba nating sagutin yung pong mga katanungan na ipinabot po sa atin? Unang katanungan, Secretary, paano po makakapag-coordinate ang mga benepisyaryo sa mga financial service providers o mga partners natin para matanggap nila yung kanilang subsidy? Ang mga nag-register lang po ba sa Relief Agad ang makaka-avail through electronic payments? At dahil nga po nagsara na yung registration sa Relief Agad nung isang linggo, tinatanong tayo, Secretary, kung naabot ba ang target na makapag-register sa application po na ito? Director Irene, hindi lamang ang mga nag-enroll o nag-register sa Relief Agad application ang maaaring makatanggap ng kanilang ayuda sa pamamagitan ng electronic payment. Hindi rin maka-avail ang mga benepisyaro na galing sa listahanan ng mga lokal na pamahalaan. Kailangan lamang masiguro na ang listahan ay dumaan na sa validation process sa pamamagitan ng deduplication system upang masiguro na hindi doble ang naibigay na ayuda sa isang pamilya. Kinakailangan din na mayroong mobile o cellphone number na maaaring magamit para sa electronic payments. Sa katanungan kung naabot ba natin ang target natin na bilang na registrants sa Relief Agad, hindi lahat ay nakapagrehistro. Ngunit hindi po ito dahilan upang mabahala ang ating mga benepisyaryo dahil may listahan pa rin naman na isinumite ang mga lokal na pamahalaan na magiging basihan natin sa pagsagawa ng second tranche payout. Maraming salamat po, Secretary. Malinaw po iyan na hindi lamang po yung mga registrants o yung pong mga beneficiaries na nag-register sa Relief Agad application ang makakatanggap ng kanilang ayuda sa pamamagitan ng digital payouts, kundi gayon din yung mga pangalan o mga benepisyaryo na isinumite po ng ating mga lokal na pamahalaan. Second question po, Secretary, paano po malalaman ng mga benepisyaryo na pumasok na ang kanilang ayuda sa mga accounts na ibinigay po o nakapag-enrollan nila na sa mga partner financial service providers? Magpapadala ang financial service providers ng mensahe sa mobile o cellular number na isinumite ng benepisyaryo. Maaring matanggap ng benepisyaryo sa kanilang restricted transactional o nominated accounts ang ayuda sa loob ng 24 oras
pagkatapos mailipat ng Land Bank ang pondo para sa ayuda ng SAP sa Financial Service Providers. Subalit ito ay dependo pa rin sa capability limit ng FSP kung ilang transaksyon ang kaya nilang iproseso sa isang araw. Salamat po, Secretary, sa pagpapaliwanag po na yan. Malinaw po ng ating mga benepisyaryo ay makakatanggap ng mensahe mula sa financial service provider upang malaman nila kung naideposito sa kanilang account yung pong ayuda. Pangatlo pong katanungan, ayon po sa report sa Kongreso, may humigit kumulang 200,000 na mga benepisyaryo ang hindi pa nabibigyan ng first tranche. Matatanggap pa ba nila ang kanilang ayuda na dapat ay natanggap noong buwang na Abril, Secretary? Technically, amin pong kinukonsidera ng payout ng unang tranche ng SAP ay natapos na base sa 98% accomplishment rate na natamo sa ilalim ng programa. Maraming dahilan kung kaya mayroong variance na umabot sa 200,000 na target beneficiaries tulad ng napag-alaman na ineligible ang beneficiaryo, ibinalik ng beneficiaryo ang natanggap niyang emergency subsidy, o kaya nag-waive o voluntaryong hindi tinanggap ng beneficiaryo ang ayuda. Muli, Secretary, malinaw po iyan na kaya may mga hindi nakapag 100% na mga local government units ng kanilang mga isinagawang mga payouts ay dahil may mga beneficiaries po na ikinonsidera na ineligible o meron din naman pong mga nag-voluntarily waive. Pang-apat po na katanungan, maaari pa bang mapabilang ang mga pamilya na hindi nakasama sa unang tranche at sa mga waitlisted? Kinalulungkot po namin sabihin, ngunit tapos na po ang pagtanggap ng listahan ng mga wait-listed beneficiary families. Maaari pong makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa kailangang assistance o tulong. Patuloy naman ang DSWD sa pamimigay ng augmentation support tulad ng family food packs sa mga lokal na pamahalaan. Gayon din, patuloy ang implementasyon ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program at iba pang mga programa na tutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Salamat po, Secretary, sa pagpapaliwanag po na iyan. Muli, maraming salamat kay Secretary Bautista para sa kanyang mga pagpapaliwanag. Gayon din, maraming salamat sa ating mga kaibigan na nagpahatid ng kanilang pong mga katanungan. Sana po ay nalinawagan kayo sa mga sagot na ibinahagi sa atin ng ating butihing Secretary. Bago po tayo magtapos, mayroon ho ba kayong huling mensahe, Secretary? Salamat, Dr. Irene. Nais ko rin ipabot na patuloy ang departamento sa pagpapatupad ng iba pang mga programa at serbisyo dito para sa mga nangangailangan. Sa katunayan, nakapagbigay na tayo ng tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa 223,665 na kliyente na nagkakahalaga ng higit sa 984 million pesos. Kabilang sa mga tulong na ito ay ang medical, burial, food at transportation assistance at iba pang support services para sa ating mga kababayan. Samantala, humigit 2.4 million na mga indigent senior citizens ang nakatanggap ng kanilang pensyon sa ilalim ng Social Pension for Indigent Senior Citizens Program ng DSWD na nagkakahalaga ng 7.4 billion pesos. Bukod dito, ang DSWD bilang parte ng mandato nitong magbigay ng technical assistance at resource augmentation sa mga LGUs ay patuloy na namamahagi ng family food pack sa mga lokal na pamahalaan upang tulungan silang matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng kanilang mga nasasakupan. Sa kasalukuyan, nakapaghatid ng ahensya ng higit 1.3 million family food packs at iba pang food at non-food items na nagkakahalaga ng higit sa 607 million pesos sa mga lokal na pamahalaan ng buong bansa.
Samantala, higit 1.6 million na mga bata ang ating napagsilbihan sa ilalim ng 9th cycle implementation ng Supplementary Feeding Program na nagkakahalaga ng higit sa 2.8 billion pesos. Para sa ating mga kababayan na inaantabayanan ang kanilang SAP cash subsidy, malapit na pong matanggap ang ayuda, patuloy niyo lang pong aantabayanan ang mga susunod naming anunsyo. Batid po namin na kailangan ninyo na ang ayuda, kaya naman patuloy po ang aming mahigpit na pakipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan, ibang sangay ng gobyerno, at sa ating mga partners upang maipamahagi ang tulong na ito. Tayo ay humingi ng karagdagang pangunawa sa ating mga benepisyaryo na naghihintay matanggap ang pangalawang bahagi ng SAP. At bago ako magtapos, nais kong bagitin na sa darating na Sabado at Linggo, kabahagi ang ahensya sa isasagawang biyanihan o hatid tulong grant sending para sa mga locally stranded individuals. Sa pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, tayo ay tutulong sa maayos na pag-profile at pag-assess ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan na ninanais na makauwi sa kanilang probinsya. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na pangunawa at pakipagtulungan sa DSWD. Magandang hapon at manatili po tayong ligtas. Maraming salamat po, Secretary Bautista, sa pagsama po sa amin sa hapon po na ito. At dito po nagtatapos ang aming munting programa o ang DSWD Virtual Presser.